Kinasusuklaman ka, hindi dahil Hudyo ka. Dahil pumapatay ka ng inosente at iniisip mong kayo ang pinili ng Diyos. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pananaw ng mga Muslim sa mga hindi Muslim. Kabanata 8, talata 22. Tunay nga, ang pinakamasahol sa lahat ng mga hayop sa paningin ni Allah ay ang mga taong bingi at pipi at hindi nakakaunawa. Ibig sabihin, Ikaw Ana Kasparian. ikaw ang pinakamasahol sa lahat ng nilalang. Marami pa akong masasabi na galing doon. At meron silang mga tainga, ngunit hindi nila ginamit sa pakikinig. Oh, sila ay parang mga baka. Ikaw yan. Baka. Gaya ng mga baka. Isipin mong tinawag kong baka si Ana Kasparian. Isipin mo kung paano mangyayari yon. Hindi Hudyo ang nagsabi niyan. Baka may mga pangit din silang bersikulo sa Torah, pero di ko alam. Ateista ako. Kung yan ang basehan ng galit sa Hudyo, mas dapat mong kamuhian ng mga Muslim. Dahil ayan na, nasa Quran yan. May video ako para sa'yo ni Ana Kasparian. Alam mo, dati gusto namin siya. Pero ngayon talagang nabaliw na siya. Wala sa katinuan. Naawa ko kasi hindi ko akalain magiging ganito siya. Kawalang preno at kabaliw. Para sa akin, ang co-host niyan si Cenk Uygur ang dahilan kaya nagkaganon si Ana. Pakinggan mong video na ito. Sinasabi niya sa mga Israeli na sila ang pinakakinamumuhian na tao sa buong mundo. Sige. Ngayon, hindi ko itatanggi na oo. Maraming tao talaga ang galit sa Israel. Pero propaganda lang yon. Alam naman nating imbento lang yon. Kasi nung namamatay ang mga taga-Gaza, naggalit ang buong mundo sa Israel. Pero nang patayin ng mga ayatollah ang kalahati ng bilang na yon, gamit ang konserbatibong tantiya na 30,000 at mas mataas na tantiya na 50,000, pinatay ng Islamic regime ang libu-libong katao sa loob ng ilang gabi. Sige. Kung kukunin mo ang 30,000, halos kalahati ito na naiulat na namatay sa Gaza sa loob ng 2 taon. Sige. Pinatay ng ayatollah ang ganun karami sa loob lang ng 2 araw. Pero lahat ng mga taong ito na nagalit ay walang sinabi. Nagbulag-bulagan na lang sila, kasama na siya. Nagbibigay lang sila ng mahina at walang kwentang disclaimer na, oh, hindi ko rin gustong rehimeng Islamiko. Pinatayin nilang sarili nilang mga tao, pero hanggang doon lang yon. Pakinggan mo ang palitan ng usapan na ito. Kung paano siya nagdadahilan para sa rehimeng Islamiko. Nakakaduda, Pierce. Saan mo nakuha ang numerong yan? Sige, ilan sa tingin mo ang napatay? Hindi natin alam ang eksaktong bilang, pero katawa-tawa para sa akin na sabihing 30,000 ang napatay sa ilang linggo. Malawak na naibalita yan. That it's around 3,000. Hindi natin alam kung ano talaga ang eksaktong bilang. Pero sa tingin mo ba talaga 30,000 katao ang napatay? Hindi mo mababanggitin ang 30,000. Curious lang ako, kung hindi mo iniisip na 30,000, ilan sa tingin mo ang totoong bilang? Hindi ko alam ang bilang at wala ring nakakalam yon. Alam mo ba? Pero kung hindi mo alam ang bilang, paano mo? Sandali lang, sandali lang. Sandali lang, sandali lang. Sumasang-ayon ako. Sandali lang. Sandali lang. Ilang beses ko nang sinabi, sandali lang. Ilang beses ko nang sinabi. Hindi ka sumasang-ayon kay Mike dahil hindi ibig sabihin nun na hindi totoo na hindi sila kailanman sumunod sa hinihingi ng Israel. Samantalang dito, pinupunto ko. Literal naming sinabi na pwede nating gamitin ang ating yaman para sa Israel. Yan ang punto na sinasabi ni Jenkins. At sa tingin ko, tama naman yun. Sige, pwede mong sabihin. Kine-question ko lang ang paggamit ng salitang matapang sa isang malupit at despotikong halimaw. Gusto ko malaman bakit sigurado kang hindi 30,000 ang napatay pero di mo rin alam ang tunay na bilang. Paano mo nasabing hindi ito 30,000? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ilan ang napatay. Hindi mo rin alam kung ilan ang napatay. Hindi mo alam na hindi ito 30,000. Ang pinakamataas na bilang na narinig mo ay kaduda-duda, sa totoo lang. Lalo na kapag alam mong nandun ang Mossad, may mga armadong terorista sa lugar. Alam mo, may mga puwersa ng seguridad na napatay sa mga pamamaril na yon. Tingnan mo, tumatawa na naman ang mga hayina. Sa akin, katawa-tawa lang ulitin ang bilang na sinasabi ng mga Israeli. Dahil hindi talaga natin alam ang eksaktong numero. Mas mabuting sabihin na mataas ang bilang ng nasawi kaysa ulitin yon. Simple lang. Dati mong inuulit ang mga bilang. Sandali, pakiusap, tapusin ko muna. Ana, inuulit mo lang lahat ng bilang ng nasawing Palestino na galing sa Hamas-run Health Authority ng walang pagdududa. Kumpirmado yan ni Israeli, Pierce. Kinumpirma ba yon ng mga Israeli? They were. Confirm that number, Sa huli, malawakan kinumpirma yon. Pero ang punto ko, Mukhang sobrang interesado ka. Because the Hamas-run health ministry is very... Ito ang punto ko. ito ang punto ko. And- Ito ang punto ko. Hindi ko maintindihan ang tila pagkagusto mong maliitin ang kalupitan ng Ayatollah
o ang sigasig ni Cenk? Pansinin ang pagdududa niya. Wala siyang pagdududa sa mga nasawi sa Gaza. Pero nagduda siya sa rehimeng Islamiko. Ipinapakita lang ito na gawa-gawa lang ito at wala silang pakialam sa karapatang pantao o pagdurusa ng tao. Mahalaga lang sa kanilang sariling adyenda. Mahalaga sa kanilang ideolohiya nila na tinatawag nating Israel Derangement Syndrome na tulad ng Trump Derangement Syndrome, isang napakalalang sakit sa pag-iisip. Narinig mo na ba ang nagngangalit na baliw na ito? At para sa sinumang Israeli na nanonood nito ngayon, gusto kong maging malinaw ito sa inyo. Gusto kong maintindihan ninyo ito, okay? Kinasusuklaman kayo sa buong mundo. Kinasusuklaman. Kinasusuklaman kayo ng buong mundo. Kinamumuhian kayo ng mga batang Amerikanong mamamayan sa bansang ito, mula kaliwa hanggang kanan. Sa huli, sila ang matakaroon ng kapangyarihan. Huwag magpaloko sa propaganda ng American media. Hindi nito pinapakita ang totoong damdamin ng mga Amerikano sa inyo. Kinasusuklaman nila kayo. Magigising din sila. Magigising din ang mga Amerikano sa tamang panahon dahil ang mga taong sinasamba nila ay galit sa Amerika. Galit sa kanluraning sibilisasyon. At alam mo kapag tinutukoy natin ang FAFO, F around, find out, mukhang pati mga lipunan at sibilisasyon ay dumadaan din sa FAFOing na yugto. Ang Amerika at kanluran, pinapatakbo ng woke na mga baliw na may kulay ubing buhok at singsing sa ilong ay dumadaan sa yugto ng kalokohan. Malapit na nilang maranasan ang resulta. Malalaman nila. Mapapanood natin ito ng live. Malalaman talaga nila. Ngayong araw, isa na namang baliw na pumunta sa sinagoga sa Dearborn, Michigan at nagpaputok ng baril. Isa lang ang komunidad na patuloy at walang palya, walang tigil, na naglalabas ng mga terorista sunod-sunod. At sa hindi malamang dahilan mga baliw, tulad ni Ana Kasparian, ay naniniwala pa rin na ang mga Hudyo ang problema. Alamin natin ang dahilan sa likod ng pandaigdigang pagkamuhi sa mga Israeli. Hindi dahil kayo ay Hudyo. Dahil pumapatay kayo ng mga inosenteng tao. Iniisip ninyong kayo ang hinirang na bayan ng Diyos kahit umaasta kayong parang demonyo. Umasta kayong parang hinirang na bayan ng Diyos. Alam mo ba kung sino pang gumagawa niyan? Yung gumagamit ng salitang biblikal para akusahan ng iba na parang demonyo? Alam mo ba kung sino yon? Tandaan mo ito. Sinabi niya na kinamumuhian kayo dahil pumapatay kayo ng tao. Sinabi ko rin na ang Islamikong rehimen ay pumatay ng kalahating dami ng tao sa loob ng 2 araw. Okay? Sa loob lang ng 2 araw. May layuning patayin ang kanilang sibilyan. Sabi ng Israel, hindi nila layunin pumatay ng sibilyan. Hamas ang target nila at nadadamay lang ang mga tao. Lumana lang bilang dahil nagtatago ang Hamas sa likod ng sibilyan. Iyan ang paliwanag ng Israel. Totoo man o hindi, nagbibigay pa rin ito sa kanila ng kahit konting lusot. Pero ang Islamikong rehimen ng Iran ay lumabas doon para lang pumatay ng mga nagpoprotesta. Sige, pinakamalala, para lang pumatay ng mga nagpoprotesta. O sinabi nilang may mga ahente ng Mossad na nagtatago. Pero kitang-kita natin sa video na basta-basta pumapatay ng tao ang Islamikong rehimen, gaya ng sinabi ko, sarili pa nilang mga tao. Sinasabi ng iba na masama ang Amerika dahil nagulog sila ng 2 bombang nuklear at 10,000 ang namatay na Hapones. Pero sa digmaan, ganyan talaga. Sa digmaan, inuuna ang sariling interes at kailangang puksain ang kalaban. Minsan may collateral damage at namamatay ang mga sibilyan ng kalaban. Ayaw nating gawin yon, pero ganyan talaga ang kalikasan ng digmaan. Kaya nga hanggat maaari, iniiwasan mong makipagdigmaan. Pero ang tunay na pagsubok sa karakter ng isang estado ay hindi kung paano nito tinatrato ang mga sibilyan ng kalaban. Hindi naman talaga ganun dati, kahit na marami itong sinasabi tungkol sa kanila. Ang tunay na pagsubok sa karakter ng estado ay kung paano nito tratuhin ang sariling mamamayan. Paano tinatrato ni Stalin ang sarili niyang mga tao? Alam naman nating lahat yon. Paano tinrato ni Hitler ang sarili niyang mga tao? Paano tinatrato ni na Xi Jinping, Putin, at iba pang otoritarian ang kanilang mamamayan? Masasabi mo bang ganito rin ang trato ng Israel sa sarili nilang tao, tulad din na Kim Jong-un o Ayatollah? May napatay na ba ang Israel na 1,000 sarili nilang mga tao? Maraming protesta ang nakita sa Israel. Mas matindi pa kaysa sa mga ginawa ng mga Iranian. Ilang buwan lang ang nakalipas. Katulad ng Trump Derangement Syndrome, meron ding Israeli Derangement Syndrome. Naiintindihan ko, marami talagang galit sa Israel dahil na brainwash ng mga baliw na katulad ng babaeng ito. Mahimik kayong pumatay, magnakaw ng lupa, at feeling nyo mas magaling kayo. Akala nyo lahat karapatan nyo, pati buwis namin. Nakakadiri ito. Sinabi niya na galit ang mundo sa inyo
dahil pumapatay kayo ng sibilyan. Hindi totoo, pero sige, sakyan natin. Mas mahalaga raw, kayo ang piniling tao ng Diyos. Sinabi ko na kung sino nagpapalipad ng eroplano sa gusali. Sino ang kumukuha ng mga babaeng kalaban bilang sex slave. At ang mga ISIS Muslim. At ang Taliban na kamakailan ay nagbalik ng pang-aalipin. At ang Ayatollah ay pumatay ng 30,000 sa sarili niyang mga tao. Sige, pero hindi mahalaga sa kanila ang buhay ng mga Muslim. Oo, ang buhay ng mga hindi naniniwala sa mga bansa sa gitnang silangan ay hindi rin mahalaga sa mga taong ito. Kaya baliwalain na lang natin yon. Pero may isa pa siyang punto. Sabi niya, iniisip ninyong kayo ang piniling tao ng Diyos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang iniisip ng mga Muslim tungkol sa mga hindi Muslim. Sige, at tiyak na nilikha namin para sa impyerno ang marami sa mga jin at sangkatauhan. May mga puso sila pero hindi ginagamit sa pag-unawa, lalo na kayong hindi Muslim. May mga mata sila pero hindi ginagamit sa pagtingin. Kayo yon, mga hindi Muslim. At mayroon silang mga tainga, ngunit hindi nila ito ginagamit upang makinig. Oh, sila ay parang mga baka. Kayo yon, baka. Parang mga baka. Isipin mong tinawag kong baka si Ana Kasparian. Isipin mo kung paano mangyayari yon. Pero pwedeng sabihin ni Allah ang gusto niya. Para silang mga baka, mas ligaw pa nga. Wala talaga silang pakialam. Lahat kayo yon, okay? Lahat ng hindi Muslim. Sige, marami pa akong ganyan. Tingnan mo to. Kabanata 8, talata 22. Tunay, ang pinakamasahol sa lahat ng hayop. Sa paningin ni Allah. Sasabihin ko pa lang sa'yo, parang ang pinakamasahol sa lahat ng hayop, gaya ng baboy, gaya ng baka, gaya ng alien versus predator, yung pinakamasahol sa lahat, parang mga insekto, gagamba, ahas, alakdan, mas masahol pa sa lahat ng yon. Sige? Mas masahol pa sa lahat ng yon. Ang mga tao na bingi at pipi at hindi nakakaunawa. Ibig sabihin, ikaw, Ana Kasparian. Ikaw ang pinakamasahol sa lahat. Hindi Hudyo ang nagsabi niyan. Siguro, may di rin magandang talata sa Torah, di ko alam. Ateista ako. Kung yun ang sukatan ng galit sa mga Hudyo, mas dapat inyong kamuhian ng mga Muslim dahil nakasulat ito sa Quran, Kabanata 8, talata 22. Tingnan pa natin ang isa. Grabe naman. Tingnan mo ito. Kabanata 8, talata 55. Tiyak na ang pinakamasasamang gumagalaw na nilalang sa paningin ni Allah. Ang pinakamasasamang gumagalaw gaya ng mga ahas at insekto dahil lahat sila gumagalaw. Mas okay ka pa kaysa sa mga halaman na hindi gumagalaw. Tiyak na ang pinakamasasamang nilalang sa paningin ni Allah ay yaong tumatanggi sa katotohanan. Na si Propeta Muhammad ay sugo ni Allah at okay lang sa kanya na magpakasal sa 9 na taong gulang. Normal lang na umakyat siya sa langit sakay ng asnong may pakpak at hindi ka naniniwala. Kaya ikaw ang pinakamasamang nilalang sa paningin ni Allah. Ana Kasparian, ikaw yan. At ginagawang kulay ginto pa buhok mo. Nag-ayos ka, umuupo sa harap ng kamera habang may nanonood na nagsasalsal. Hindi ko salita yan, Muslim na lalaki nagsabi niyan. Kapag nahanap ko ang video, isasama ko. Yan ang sabi ng mga Muslim. Ang mga babaeng nakaharap sa kamera at nakikipag-usap sa mundo ay nagkakasala. Hindi ninyo alam kung ilang lalaking nanonood sa inyo at nagsasalsal. Sila ay mga sinasamba mo para sa kanila kasumasayaw ng twerk. Ang pinakamasasamang nilalang sa paningin ni Allah ay yaong tahasang tumatanggi at hindi handang tumanggap ng katotohanan. Ikaw yun, Ana Kasparian. Hayaan mo ako magpatuloy, tingnan pa natin. Isa pa, sa totoo lang may 2 pa ako. Si Alang nagsabi nito sa Kabanata 25, talata 44. Sa tingin mo ba karamihan sa kanila ay nakikinig o nakakaunawa? Hindi mo naisip yon, sapagkat sila ay parang mga hayop lamang. Baka, Ana Kasparian, ikaw ay isang baka ayon kay Allah, okay? Isang baka o kalabaw siguro. Pero sila ay parang mga baka lang. Hindi sa totoo lang, mas masahol pa kaysa sa kanila. Basahin mo ang talatang Quran na ito sa kahit sinong Muslim, kahit paborito mo pa, at tanungin mo, iniisip mo ba ito tungkol sa akin, Ana Kasparian? Sige, tanungin mo sila. Tingnan natin ang sinabi nila. Alam mo ba, gusto ko sanang tumanggi, pero kung nasa Quran ito, kailangan kong sumang-ayon.
Dahil dapat maniwala ang Muslim sa bawat salita ng Quran bilang salita ni Allah. Pero ang Israel derangement syndrome mo ay hindi ka papayagang baguhin ang posisyon mo. Sige, huli na talaga. Sige, baka napapagod na kayo, kaya isa pa. Kabanata 78 talata bilang 6. Yung mga hindi naniniwala, Ibig sabihin ikaw, Ana Kasparian, at lahat ng hindi Muslim sa mundo, kasama ako. Pero hindi pala lahat. Para lang ito sa mga Hudyo at Kristiyano, mga tao ng aklat. Maging sila man ay mula sa mga tao na aklat o sa mga naguugnay ng iba kay Allah sa kanyang pagka-Diyos, sila ay mapupunta sa apoy at mananatili roon. sila ang pinakamasasamang nilalang. Mas masahol ka pa sa baboy, sa insekto, sa mga hayop. Kaya Ana Kasparian, sinabi mo na kinamumuhian ng mundo ang Israel dahil naniniwala ang mga Israeli na sila ang piniling bayan ng Diyos. Naniniwala rin ang mga Muslim doon. Hindi bilang piniling bayan ng Diyos. Naniniwala sila na sila ang pinakamabuti sa lahat ng sangkatauhan. At ang lahat ng hindi Muslim ay ang pinakamasasamang nilalang. Hindi lang sila isang antas na mas mababa. Hindi. Basahin mo yan. Sila ang pinakamasasamang nilalang. Kaya isang Muslim, okay? At pagkatapos lahat ng ibang hayop dito, pusa, aso, tapos baboy, uwak, ahas, at pagkatapos ikaw. Naiintindihan mo ba? Muslim? Nandun sa itaas, Muslim. Pusa at aso. Sa totoo lang, ang aso medyo mas mababa. Pusa at ibon at, alam mo na, mga cute na hayop, kambing at tupa, tapos baboy at aso, at mga insekto. At pagkatapos, ikaw. Diyan ka nakapwesto sa hierarkiya ng Islam. At may lakas ka ng loob, sisihin ang mga Hudyo. Well, sinisisi ko si Cenk Uygur. Sa tingin ko siya yon. Hindi niya iniinom ang gamot niya sa high blood. Kaya siya tuluyang nabaliw nitong huling 2 o 3 taon. Wala na talaga siya sa sarili. At nadamay pa si magandang Ana Kasparian. Nakakalungkot, Ana. Nakakalungkot talaga. Pwede mong tingnan. Kung wala kang alam sa Islam, masaya akong makipag-usap tungkol dito. Pero sa tingin ko, hindi na magiging maayos ang usapan na yon. Kasi baka magsimula ka lang sumigaw. Mga siraulo talaga. Kaya ang buong kaliwa ng kanduraning mundo ay nasa Pharaoh stage ng kalokohan. Pero nagsisimula na rin silang matuto ngayon. Malalaman din nila. Kaya mga mahal kong kapatid na Israeli, kahit kamuhian kayo ng mundo, hindi ibig sabihin na kayo ang mali. Okay? Hindi kayong mali. Mabubuti kayong tao. Nilikha ninyo ang isang maganda, matagumpay at masaganang bansa. Marami kayong kaaway, pero napagtagumpayan ninyong harapin sila. Magaling. Pero sige, good luck Israel. Hindi ka nag-iisa. Gusto ka ng matatalinong tao sa mundo. Tanging mga tangang tulad ni Ana Kasparian at Cenk Uygur alang galit sa'yo.